Eto mga boss, kasado na raw po ang laban ni Tyson Fury versus Anthony Joshua. Mangyayari na po ang kanilang laban sa last quarter ng taong 2026. Ibig sabihin po niyan, papatak ng September, October, November, December. Depende sa 4 na buwan na yan, basta huling quarter ng taon. Siyempre si kamahalang Turki Al-Sheikh na naman ang nag-asikaso sa laban na ito at ipapalabas sa Netflix. Kaya tinatawag nilang big fight na naman ito sa Britain. Pero bago ang laban na yan, magkakaroon muna ng tune-up fight si Anthony Joshua. Ayon dito sa report, Anthony Joshua versus Christian Prenga, July 25 sa Riyadh, Saudi Arabia. May kartada itong si Christian na 20 wins, 20 KOs, may isang talo. 100% din ang kanyang knockout percentage. Kaya hindi pwedeng maliitin ito ni Anthony Joshua mga boss. Baka mamaya dito pa siya madali. Alam naman natin na medyo delikado na ang panga ni Anthony Joshua kapag tinatamaan ng solid natutulog. Ang unang tumalo sa kanya by knockout si Andy Ruiz. Sobrang underdog si Ruiz noon. Akala nga nila easy fight lang para kay Anthony Joshua pero ginulat ni Andy Ruiz. Na-TKO din siya kontra Daniel Dubois. Kaya hindi pwedeng malitin Anthony Joshua ito kahit pang tune-up fight lang. Sa heavyweight division pa naman kapag nakatama ng solid, pwede nang mabago ang laban. Ito ang magsilbing activity fight ni Anthony Joshua matapos madisgrasya noon. Matatandaan na namatay nga ang kanyang kaibigan dahil nadisgrasya sila sa sasakyan. Pagkatapos nga ng disgrasya, nag-announce siya na magre-retiro na sa boxing. Pero muling babalik ngayon, July 25. Tune up muna bago sumabak kay Tyson Fury sa huling quarter ng taon. Sa ibang banda, may report din galing sa The Ring Magazine. Devin Haney and Shakur Stevenson are preliminary talks for a fight. Aba, magandang laban ito mga boss kung matuloy. Pero mukhang konting suntukan lang makikita natin dito. Devin Haney at Shakur. Sa tingin nyo mga boss, matutuloy kaya ang usapan ng dalawang ito? Kung hindi mag-demand si Shakur Stevenson sa 147 pounds, pwede dahil WBO champion si Devin Haney. Ibig sabihin, kung si Shakur Stevenson hindi mag-demand ng rehydration clause kay Devin Haney, hindi siya natatakot kay Devin Haney dahil kaya niyang akyatin hanggang 147. Pero bakit pagdating kay Ryan Garcia at Conor Benn, nagde-demand si Shakur Stevenson ng catch weight dahil alam niya na may tulog siya kay Ryan Garcia o kaya kay Conor Benn. Pero pagdating kay Devin Haney, kahit akyatin niya yan sa 147, alam niya na wala siyang tulog kay Devin Haney dahil parehas sila ng estilo. Kaya baka natin yan mga boss, exciting din yan kahit konting suntukan lang makita natin. Sa ibang banda naman sa post ni Jaron Ennis, sabi niya 2 months until I'm a 2-weight unified champion. 2 months na lang bakbakan na kay Xander Zayas sa darating na June. Inaasa ni Jaron Ennis na makukuha niya ang 2 belt ni Xander Zayas at maging unified champion agad. Maraming magagandang laban ang para kay Jaron Ennis dito sa 154. Lalo na kung makaharap na niya si Sebastian Fundora na napakalaki. Matatandaan na ginulpi lang ni Fundora si Keith Thurman na isang legend na rin. Paano kayang diskartehan ni Jaron Ennis kapag nakatapat niya si Fundora? Kaya exciting na laban din yan mga boss